Sa tindi ng traffic ngayon sa Metro Manila, tsak dagdag gastos ang gasolina at diesel. Kaya naman sinusubukan ngayon ng Department of Energy kung gagana sa ganitong traffic ang solar-powered na jeepney para makatulong sa mga tsuper. Umaksyon si Michelle Orosa Ople. Ito ang mga solar jeep na gawa ng Australian manufacturer na Star 8. Nakakabit sa bawat jeep ang 5 solar panels na siyang nagbibigay ng enerhiya para mapaandar ang mga sasakyan. Sa itsura pa lang ng mga solar jeep, makikitang ibang-iba na sila sa mga traditional na jeep na nasa kalsada ngayon. Tignan natin, itong mga upuan, malambot. Ayan, at makikita natin dito sa ilalim, may mga charging station. Sakaling maubusan ng baterya ang inyong mga cellphone. Meron ding electric fan ang halos bawat pasahero. 20 po ang kayang isakay ng isang solar jeep. At special feature ang TV ng isang solar jeep. Pero hindi lang solar jeep ang makikita natin siguro ngayong taon dahil meron ding mga e-trike na ilalabas ang Star 8 ngayong taon. Mga 6 po ang kayang isakay niyan. At para sa mga nagnenegosyo, food cart na solar powered din. Kayang tumakbo ng hanggang 120 kilometers ng jeep. Ang halaga ng solar jeep nasa 1.3 hanggang 1.6 million pesos, depende sa laki. Ang solar trike naman, 420,000 pesos kada unit. Ang good news, libreng ibibigay ng Star 8 ang mga sasakyan sa mga jeepney at tricycle operator. Kailangan lang ay sumusuporta ang mga operator sa modernization program ng pamahalaan. Inclusive yung program, it's a social enterprise. Inclusive, kasali yung government by giving us yung mga batas at saka yung mga incentives na may involve, yung mga transport group including the drivers kasali at yung mga operators kasali. Ganon din yung mga riding public. Kailangan din magtayo ng mga operator ng malaka-operatibang fleet na may service center para sa maintenance ng mga sasakyan. Ikinatuwa naman ng ilang transport group ang hakbang. Ayaw namin yung phase out. Ang gusto namin, phasing out. At may phasing in, modernization po yon. Pero pagdating sa usapang pamasahe, hindi pa sigurado ang grupo kung magiging mas mura ito kumpara sa 8 piso na pamasahe sa regular na jeep ngayon. Ang pamasahe po, kami po ay susunod sa regulated na itinatakda ng batas ng LTFRB. Hindi po kami pwedeng mag-deregulate. Siniguro naman ng gobyerno ang suporta nila sa proyekto lalo sa pagpapalawig ng impormasyon tungkol sa ganitong klase ng renewable energy na sasakyan. If they pursue with the proposals, I'm sure the PNOCRC may be willing to sit down with them and see kung saan ho kami pwedeng makatulong. Because definitely as a government agency, ang atin hong ultimate na priority is public service. Umaaksyon, Michelle Orosa Ople, News 5.